itong si Kiko Pangilinan wala namang magandang ginawa sa Senado ng panahon ng kanyang panunungkulan At tumakbo pa itong visiting presidente ni Leni Robredo ay natalo pa ulit. At ngayon, plano na naman bumalik sa Senado, hindi ko iboboto ito. Ito na lang si Bam Aquino, isa rin itong elitista at nagkaroon na rin ng pagkakataon ng umupo sa Senado pero wala rin ginawa kundi magpapogi lang. Ginagaya niya pa yung kanyang itsura ng kanyang tiroy na si Ninoy Aquino. Ito naman si Chel, ewan ko lang. Magaling siya ng educational background ito pero walang appeal sa masa. Parang ilang beses na rin tumakbo at natalo na naman. Kaya sa darating na midterm election sa 2025, maging mapanuri tayo sa mga boboto natin sa Senado, lalo na itong sinasabing Kiko Mamenchel, na alam naman natin na parang malabo silang manalo. At ito yung nangyari noong nakaraang election din na sila yung member ng Orcho Diretso sa Inodoro at ngayon, tatakbo na naman. Kaya lang, sino ba ang ating pipiliin para maging midterm 2025 election para palitan ang mga magtatapos ngayong 2024 para sa susunod na halalan at maging critical na tayo sa pamimili sa kanila kasi lubok na ating bayan, lalo na si Juan Pasong Cruz hindi na alam kung paano mabuhay ng marangal at may dignidad sa walang humpay nagpataas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko. Itong mga politikong tatakbo na naman sa susunod na halalan walang ginawa lang sinasabing makamasa sila, makatao sila, pero ang totoo ay wala talagang ginagawa para sa ating mamamayang Pilipino. Ang gagawin lang ito kunin lang kanilang pokbare para sa pansariling interes. Nakikita naman natin ngayon na naglalabasan ng kanilang infomercial sa mga social media, television at nagpapayag ng kanilang pagtakbo sa Senado. Dapat talaga mapanuri tayo. Kaya lang, sino ba ang magandang iboto sana na may dignidad? Ang nangyayari kasi pag nilamon na ng sistema, nandiyan na ang bulto ng pera, nawawala na ang kanilang mga konsensya at nagagaya na sa kultura ng isang ordinaryong politiko na trapo. Ito si Kiko Pangilinan, trapo talaga din dito. Si Bam Aquino, trapo din na nagpapanggap na makahirap pero elitista. Sinasabi niya ngayon ay libreng edukasyon daw para sa mahihirap pero pag ito nanalo wala na. Kakalimutan na niya ang kanyang sinasabing slogan na ito. Si Chel naman, ewan ko. Parang walang appeal talaga sa masa at mahihirapan itong manalo. Siguro kung ordinaryo lang na siguro sa pambarangay lang, itong barangay kapitan, pero sa Senado, siguro malabo talaga siyang manalo at iluklok sa 2020. Kaya dapat talaga maging mapanuri tayo sa mga tumatakbong eleksyonista, lalo na sa ibang sinasabing partido. Itong grupo na to, dilawang ito, na alam naman natin, puro oligarch ang kanila pinafaboran at hindi yung maliliit na tao na katulad ni Juan Pasong Cruz. Talagang siguro, good luck na lang sa mga tatakbong senador para sa midterm election at tayo mga mamamayan ng merong pangil na nasa atin ang pagdesisyon kung sino sa kanila ang iuupo natin kasi nasa turning point na tayo ng ating buhay, lalo na ngayon na grabe talaga ang inflation sa ating bansa, ang kahirapan talaga na walang pagbabago na ginagawa ang nakaupong administrasyon kundi lang para sa kanilang pansariling interes at hindi para sa mamamayang Pilipino. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiral, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw na buhay natin sa ating mahal na inang bayan.